panaginip. Marami pa rin ang nag-iisip na sa Maynila matatagpuan ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Makulay, maingay, punong-puno ng buhay. Pero pagkagat ng dilim, ang lansangan, nagiging silungan ng mga binigo ng The Great Manila Dream. Tatlo pa, pasok tao. Ala diretso! Kabila tayo, kabila. Yan, tama, kulang tayo sa. Ala diretso! Mahigit 5,000 Pilipino ang nakatira sa mga kalye ng Metro Manila. Sa susunod na 3 araw, ang lansangang ito rin ang aking magiging tahanan. Walang tigil ang dugo sa mukha ng matanda. Kaya naisipan kong tumakbo sa pinakamalapit na butika. Ano po ba nangyari? Ewan ko. Bagamat sa gitna ng plaza naganap ang insidente, halos walang pakialam ang karamihan. Para bang karaniwang tagpo na lang ito sa buhay lansangan. Ng gamot, ha? O, sige po. Medyo actually nakakatakot, maaga pa ngayon. Light pa, pero ang dami ng mga gulong nangyayari dito sa lugar na to. And medyo, sa totoo lang, kinakabahan ako na I'm going to spend the night dito sa lugar na to. Kung ganitong may araw, maraming nagkakagulo, nag-aaway-away, nagkakasakitan. Paano pa kaya paggabi? Kasabay ng pagsasara ng mga tindahan na puno ng karton ang bangketa. Naging dormitoryo ang madidilim na pasilyo. Marami sa mga nakilala ko ilang dekada nang nakatira sa bangketa. Iba-iba ang dahilan. Kahirapan, iniwan ng pamilya, nawalan ng trabaho, nalulong sa bisyo. Ilang years na kayo dito sa kalye? Matagal na. 1960. 1960? Oo. Buhay pa yung mga sinihan niya. Artista po kayo? Character actor na. Anong pangalan niyo po? Eddie De Hindi Leon. pa nga ako ng ano yan. Nagkakaisang manggagawa ng pelikulang Pilipino. Mowel fan pala kayo. Boring sa bahay. Yeah. Dito, Action. Yung mga acting-acting pa, minsan susubukan. Sa bahay naman, oh, wala eh. Biganto. dito araw-araw parang pelikula. Parang pelikula rin. Pocho? Hindi mahirap makisama sa mga tao ng kalye. Dito, pantay-pantay ang turingan. Basta raw wala kang kiyeme, madali kang makakabagay sa kalye. Jack! Pass. Parking! Pass. Tinanggap nila ako na parang bagong miyembro ng kanilang mundo. Malasa! Pagpatak ng 10:00, kanya-kanya ng latag ng karton. Thank you po. Thank you naman. Naubusan ako ng pwesto kaya sa tabi ng masangsang na kanal ako napahiga. Hindi ko ikakailang may takot sa aking dibdib. Di ko kilala ang mga makakatabi ko ngayong gabi at walang dingding na magpoprotekta sa akin laban sa panganib. Pilit kong pinikit ang aking mga mata. Kinabukasan, kanya-kanya ng larga ang lahat.
Marami sa kanila pangangalakal ng basura ang ikinabubuhay. Mahaba ang kanilang nilalakbay mula Maynila hanggang Quezon City. Kung nasa ng basura, andun sila. Dito ko nakilala si Maricel. Ilang years na kayo sa kalye, te? Ano po, lima po. 5 years na? Ikatlo sa 6 na magkakapatid si Maricel. Dati raw, sama-sama sila sa iisang bahay. Pero nang mamatay ang kanyang ama at nagkasakit ang ina, hindi na nila nakayanan ang upa. Sinamahan ko siyang mangalakal ng basura. Gaano man kadumi o kasangsang, May ipis. lahat kinakalkal. May uod. Sa pag-asang makaswerte ng lata, plastik, papel o di kaya'y pagkain. Asin. Tinapon nila yung asin nila. Mahal nga po niyang asin, 5 piso po. Ba't nila tinapon yung asin nila? Ano gagawin natin dito? Lagi lang po dito. Kakainin natin to? Hindi po. Nung una daw, nandidiri rin siya sa basura. Pero ngayon, sanay na siya at nagustuhan na nga niya ang buhay kalye. Dito raw kasi, lahat libre. Bakit mas gusto ninyo sa kalye tumira? Dito po may pagkain. Libre rin ng tubig. Opo, manghingi lang po. Wala ka namang higaan. Sapin, karton. Wala kang bubong. Pabayaan na po. Sisilong. Pagkatapos ng halos 3 oras at mahigit 10 kilometrong paglalakad, sa junk shop ang aming tuloy. Apat. 2 kilo? Sako. 143. Yan sako. Salamat. 143 pesos ang kinita ni Maricel nung araw na iyon. Sapat na pambili ng bigas at ulam ng pamilya. Isang lumang kariton ang nagsisilbing silungan ni Maricel at ng kanyang 3 anak. Habang tulog ang mga bata, isang matandang lalaki ang nagbantay sa kanila. Si Mang Rolando na palaboy rin sa kalye. Kayo po ang nagbabantay ng gamit nila? Oo, ilang piso siya nawalan. Ng gamit sila? Oo. Ba't niyo po binabantayan? Magkamag-anak ba kayo? Hindi. Ano po? Magkakakilala lang. Ba't niyo binabantayan? Kakilala niyo lang naman. Siyempre malasakit. Siyempre. Kapitbahay. Kapit-bahay, wala naman po kayong bahay. Mayroon kayong kariton. Mag-iigib na tayo ngayon ng tubig para meron pang saing mamaya bago magising yung mga bata may makakain sila. Sa tapat ng kalye nakikiigib si Maricel. Kuya, makikiigib? Talaga dito ka nag-iigib? Opo. Kain naman nila. Itong tubig na ito pwede itong inumin? Opo. Isa lang ang panuntunan ni Maricel sa kalye. Pag mabait ka sa iba, mabait din sa iyo ang mundo. Pagkatapos mag-igib, diretso luto na ng pananghalian. Isang kalawanging lata ang nagsilbing kalan. Pira-pirasong kahoy naman mula sa basura ang aming uling. Seryoso naman ni Kuya? 30 pesos na tahong ang ulam namin. Habang hinintay naming maluto ang tahong, pinakita sa akin ni Maricel ang kanyang karitong mansyon. Bawat maliit na pinto, 6 maliit na kwarto. Dito, kulungan ng aso. Opo. Tapos yung kabilang, kwarto. Parang cabinet ninyo yan. Opo. Tapos ito, Higaan po. higaan. Sa mga bata lang po. Ang higaan sa mezzanine, pwedeng maging lamesa rin. Bukay na po. Kaya ng oras na ng kainan,
Salo-salo kami sa munting handa. Kain ng kain. Pati si Mang Rolando kasama sa hapag. Ganon din ang mga alagang aso kasama sa salo-salo. Ay, te! Maya-maya, dumating na ang asawa ni Maricel. Nangangalakal din ng basura si Mang Dodong. Ay, susunod ako din na. Doon tayo naliligo sa poso? Opo. Pagkatapos ng tanghalian, nagyaya na si Maricel na maligo. At tulad sa pagkain, all for one for all din ang estilo nila sa pagligo. Sa isang poso sa gitna ng kalye nila ako dinala. Ang pagligo ay isang pribadong gawain para sa marami sa atin. Pero dito, buong kalye ang banyo mo. Oh, Boslet. Marami mang tao sa paligid, nilunok ko ang aking hiya at nakisali na rin sa pagligo. Sarap ng tubig dito ah. Boslet ka. Babagat ninyo. Ay, abo. Hindi ko na bonus. Dalawang beses lang sa isang linggo maligo ang mag-anak. Marami kasing naglalaba at nag-iigib sa poso, kaya sa pagkakataong ito, todo kuskus ang lahat. Uy, meron pa dito. Okay, lagay mo dyan. Lagyan natin tubig. Masayang kasama ang mag-anak ni Maricel. Sandali kong nakalimutan na ako'y nasa kalye. May isa dito, mabantot ito. Pero pag uwi namin sa Kariton, nagparamdam ang realidad. Hindi nyo isasampa yung damit nyo? Hindi po, inuwi po. Lola. Lalaban na lang diretsyo. Bakit po? Lalaban po. Hindi pwedeng isampay dito? Ay, hindi po. Nagagalit po yung barangay. Nakasampay po sila dyan sa yung bahay. Pero matagal po. Oh. At makalipas ang ilang oras, nagsimula na kaming magal sa balutan. Ate, ba't kailangan lumipat? Malamok po dito eh. Ha? Malamok po. Ah, malamok dito? Opo. At dito maraming ano yung parang uod. Tren lang po, tren. Tren ang tawag nyo dyan. Opo. Palibhasa, araw-araw nilang ginagawa ang paglilipat ng pwesto. Nasanay na si Maricel at ang kanyang mga anak, pati na rin ang kanyang alaga. Diretso? Liliko. Quince minutos rin ang nilakad namin sa paghanap ng bagong masisilungan. Saan tayo pa pwesto, te? Di ba dapat dito? Eh, may nakaparada. Pansamantala kaming tumigil sa parking lot ng isang pawn shop. Saan mo naman ito nakuha? May basurahan po. Ba't mo ito kinuha? Ah, sayang po. Akawa naman po. Para ano? Para may pumasok ng grasya Saan? sa bahay.
Napangiti ako sa sinambit ni Maricel. Sobra na. Gaano man sila kasalat, patuloy siyang nagpapasalamat. Habang naghihintay, ginamit ng mga bata ang panahon para makapaglaro. Noon ko nalaman na hindi pala lahat ng batang kasama namin ay anak ni Maricel. Ang magkapatid na Jeever at Abby humiwalay na sa kanilang ina na isa ring palaboy sa kalsada. Pamangkin ni Maricel ang dalawang bata. Ba't hindi ka na lang umuwi dun sa kay mama mo, kay Mary Grace? Ha? Nasaktan lang na. Sinasaktan ka? Ano, paano? Ginugulpi ka? Yung asawa niya. Asawa niya? Yung tatay mo? Tatay mo yun? Ay, hindi mo tatay. Stepfather ko lang. Ikaw, sinasaktan ka rin? Anong ginagawa sa'yo? Napagaling ko. Nino? Yung stepfather ko. Stepfather mo? Okay lang sa inyo na kayo yung mag-alaga sa kanila? Kahit na hirap na rin kayo? Bakit? Nawa ko. Minsan, nakikita ko nung matatayan niya. Google Pay siya, kaya inahawag ko kapatayan niya. Yaman ako. Ha? Yaman ako. O sige, anong pangarap mo sa buhay? Yaman. Yumaman? Yun lang. Pag naging mayaman ka, anong gagawin mo? Bili akong gamit. Bibili ka ng gamit. Anong mga gamit? Ano? Mga ilaruan. Ah. Ano? Tapos, gamit sa bahay. Anong gamit sa bahay? Pinggan. Pinggan. Bibili kang pinggan. Kusina. Ano pa? Yung banyo. Bibili ka ng banyo. Tama na nga yun eh. Binibili pa lang yung banyo. Oo, syempre. Bakit? Bakit ka bibili ng banyo? Pwede na magpagawa. Kama! Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa aking narinig. Sana nga balang araw, makuha nila ang kanilang mga simpleng hiling. Pagdating ng takip silim, kailangan na naman naming lumipat. Parating na raw kasi ang mga palaboy na may teritoryo sa parking lot na ito. Gutom na ang mga bata. Pero imbis na maghapunan, sama-sama kaming namasura. Mangunguha daw siya ng basura. Ito na, Maricel. Maswerte kami dahil habang kumukuha ng basura, may mag-asawang nagmagandang loob na magbigay ng hapunan. Thank you po. Totoo nga ang tinura ni Maricel. Kapag nagmalasakit ka sa iba, may malasakit ding isusukli sa iyo. Kapag Jesus, sa pagkain, sana po, alam mo sama sa pagtulog namin. Kahit ano, pati po pamilya namin sa kabila. Thank you. Ano bago, hindi nakita. Halos mag-agawa ng mga bata sa ulam. Doon ako para ka. Si Maricel, kumakalaman ng tiyan, nagtiyaga na lang sa kape. Pagkatapos ng hapunan, umalis na ang nakaparadang sasakyan sa hardware store na madalas nilang pinupwestuhan. Larga ulit ang aming kariton.
Ito ang pwestong sadyang pinili ni na Maricel. Maliwanag daw kasi ang ilaw dito. Mas ligtas ang mga bata kaysa sa madidilim na sulok ng lansangan. At para mas lalong ligtas, tabi-tabi kaming natulog. Animoy gamo-gamo na nagkumpulan sa iisang ilaw. Animoy mga sisiw na sumilong sa iisang ina, si Maricel. Mainit man, madumi at malamok, panatag akong nakatulog sa tabi ng mga bata. Pero pagdating ng madaling araw, nabulabog kami ng kaguluhan. Biniltaan daw yata sila eh. Kaaway. May ginulpi sila, di ba? Biniltaan daw sila eh. Pinagbantaan daw sila nun eh. Tinawat na nga namin, kaso dami oh. Hindi ako makatulog. Pinangunahan ako ng takot sa aking dibdib. Ang panganay ni Maricel na si Jonas, nagkusang bantayan kami sa labas ng kariton. Nagmalasakit na magbantay hanggang siya na mismo'y makatulog sa kanyang kinalalagyan. Isa lang ang dasal ko nung gabing iyon. Sana wala nang panganib na dala ang susunod na umaga. Tinanghali na kami ng gising kinabukasan. Kailangan magmadali dahil magbubukas na raw ang tindahan. Hindi kami pwedeng maabutan sa tapat nito. Yari kami sa may-ari. Balik kami sa dating pwesto, sa ilalim ng puno kung saan nakatira rin ang maraming alutihan. Pagkain ang unang hinanap ng mga bata sa kanilang paggising. JC, ano ba ito? May 20 pesos pang naiwan sa bulsa ni Maricel, pero paano kaya namin ito hahatiin sa 6 na bata? Habang naglalakad patungo sa karinderya, may nadaanan kaming tagas ng tubig. Dito ba tayo naglilinis ng paa? Malinis yan, Teo. Ito, galing sa tubig yan. Malinis ba itong tubig na to? Opo, ano pa? Dito na kami naghilamos. Malinis ba talaga to pag galing ko sa imburnal? Imburnal na tao eh. Kawasa yan. Iwasa ba to? Iniinom ko. Bunas ka pa? Ito. Iyak ka na. Tara na. Tara na, tara na. Sa karinderya, bumili kami ng kanin bao, 5 pisong kanin na may libreng sabaw. Hindi mo na kailangan ng kutsara at inidor, diretso sa plastic na ang subo. Ang sarap pa! Dito ako, hindi sa'yo ah. Linggo nung araw na iyon,
dinala ko ang mga bata sa tahanan ng Panginoon. Dito kung saan tanggap ang lahat, basta may matibay kang pananampalataya. Hawak kamay, bumulong ako ng dasal sa Panginoon. Sana pasilungin niya sa kanyang kapangyarihan ang mga batang ito. Ibig sabihin nun, ang kapayapaan ay laging sumainyo. Ano pinagdasal mo kanina nung nakaluhod tayo? Napalakasin kami. Palakasin. Lahat ng mga tao. Saka, walang nangyari sa amin na masama. Sana maligtas kami. Ano? Sana ligtas kami. Sana ligtas kayo saan? Sa, kahit saan kami pupunta. Para sa mga bata, isang malaking playground ang lansangan. Pero habang tumatanda, unti-unti nilang nalalaman na ang kalye ay hindi inosenteng palaruan. Tulad ni Jiver at Abby, inampun na rin ni Maricel ang 12 anyos na si Grace. Bakit dito ka kay Ate Maricel nakatira? Ayoko pumuwi. Bakit? Takot ako. Marami daw po nare-rape din eh. Marami nag-rape. Bakit may kakilala kang na-rape na? Pinabento lang po. May bahay si Grace sa sementeryo pero mas panatag daw siya kasama si Maricel. Sa sandaling panahon, nakalimutan namin ang marahas na kalsada. Halos walang katapusan ang kanilang halakhak. Pero sa gitna ng paglalaro, Kaya mo tumayo? Ayoko, tayo. Saan ang masakit? Sabihin mo sa amin kung saan yung masakit. Sabihin mo kasi. Ah, yung likod. Naku, teka. aksidenteng nalaglag sa swing si Abby. Tumama sa lupa ang kanyang batok at likod. Tumama po yung ano niya. Masakit? Halika. Tanawin na lang po sa Isinugod namin sa pinakamalapit na ospital ang bata. Malakas ang kabog sa aking dibdib. Sana makaligtas ang bata sa pagsubok na ito. Makalipas ang ilang minuto, humahangos sa ospital si Maricel. Labis ang pag-aalala. Pina-x-ray namin si Abby at pagkatapos ng isang oras, lumabas ang resulta. Awa ng Diyos, walang fracture, ligtas si Abby sa sakuna. Sa aking huling araw sa kalsada, naisipan kong handugan sina Maricel at ang mga bata. Pasasalamat sa pagtanggap nila sa akin sa loob ng 3 araw. Ikaw na nga dito! Ay, dito ka! Dinala ko sila sa isang public swimming pool sa Maynila.
At sa ilang oras na pagtatampisaw, napuno ng mga halakhak ang buong lugar. Nilunod ng malamig na tubig ang pagod at gutom ng kalye. Pagkatapos, In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa biyayang binigay niyo sa amin at saka huwag niyo po kayong kapabayaan sa aming pagkakain ngayon. Amen. Attack! isang maliit na salo-salo ang aming hinanda. Simple lang ang pagkain pero mas nakakabusog ang ngiti sa mukha ng mga bata. Nang matapos ang salo-salo, inilabas ko ang aking regalo. Bawat isa, simbolo ng masasayang alaala ko sa kalsada. Madaling stereotype ang mga palaboy ng kalye. Inisip ko noon, sa hirap ng buhay sa kalsada, marahil puno ito ng agawan, nakawan, away at gulo. Pero kabaliktaran ang aking nakita. Kung sino pa ang walang-wala, sila pa ang unang nagbibigay. Salamat! Kung sino pa ang walang silong, sila pa ang unang tumutulong. At kung sino pa ang pinagkaitan ng panaginip, sila pa ang unang ngumingiti. Hindi may kakailang peligroso ang buhay sa lansangan, pero sa lalim ng malasakit nila sa isa't isa, kahit papano, nagliliwanag ang kalsada. Thank you po. Bye-bye, Ambo. Nung araw ding iyon, nagpaalam ako kila Maricel at sa mga bata. Tuwang-tuwa ako dahil sub-sub sila sa pagkukulay at pagsusulat. Hoy mga bata, alis na ako. Pero nang magpaalam na ako kay Abby at Grace, Abby, aalis na ako. Ha? Alis na ako. Hindi naman namamansin, no? Ay, ba't umiiyak? Uy, ba't ka umiiyak? Hindi ka na nga. Hindi ka na. Naku, isa pa to si Grace. Diyos ko naman. Ba't ka umiiyak? Ha? Kaya umiyak ka. Ay, sus naman. Ano ba yun? Diyos ko. O, halika na. Abi. Huwag ka naiyak, ha? O, sige. Bibisitahin kita lagi dito. Okay? O, huwag nang iiyak. Okay na yun. Ha? Ha? Hug mo na si ate. Okay? Okay na, Abi? Ha? Bye, Grace. iniwan ko ang mga batang mabigat ang loob. Baon ng dasal na sana lagi silang ligtas ng lansangan. Salamat, Abby. Salamat, Grace. Salamat, Maricel. Salamat sa silong ng malasakit na ipinakita ninyo sa akin. Kain ng kain.